Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Biomedical Engineering at ang topic natin ngayon ay Biomaterials and Tissue Engineering. So ano bang biomaterials? Ang mga biomaterials ay mga materyales na idinisenyo upang makipag-interact sa mga biological system upang magamit sa medical field. Magagamit ang mga ito para ayusin, palitan o dagdagan ng mga biological tissue at organ at nakasalalay ang tagumpay nito sa kanilang biocompatibility, functionality at tibay. Ang mga biomaterials ay mahalaga sa medical field kasi ginagamit nila ito para sa implant, prosthetics, tissue engineering at drug delivery system. Ang drug delivery system, para maintindihan nyo, ito ay isang formulasyon o isang aparato na nagbibigay daan sa pagpasok ng isang therapeutic substance sa katawan upang mapabuti, epektibo at ligtas sa isang pasyente ang pagbibigay ng gamot sa pamamagitan ng pagkontrol sa bilis, oras at lugar ng paglabas ng mga gamot sa katawan ng isang pasyente. Isa itong advancement para sa pamamaraan ng paggamot dahil napapabuti nito ang kalidad ng buhay ng isang pasyente. So these are the examples ng mga biomaterials na ginagamit para sa paggaya ng katangian ng mga tissue at organ, okay, na pwedeng pamalit dun sa mga nasirang mga parte sa katawan ng isang tao. Mostly, ang mga ganitong type ay made of synthetic material na pag-aaralan natin sa mga susunod na slide na ito. Now, let us discuss the types of biomaterials at ang una na dito ay classification by origin. So, ang una ay mga natural biomaterials. So, ang una dito ay collagen. Ang collagen ay nagbibigay ng structural support sa mga tissue at nakakatulong ito sa pagpapagaling ng mga sugat at tissue scaffolding. Another is chitosan. Ang chitosan ay nagmula sa chitin at ginagamit ito para sa mga dressing ng sugat at ginagamit na sangkap para sa mga therapeutic substance para sa drug delivery service na i-define natin kanina. At alginate. Ang alginate ay isang extract na galing sa seaweed. Ito ay ginagamit sa pag-formulate ng isang gel para sa pagkontrol ng pag-release ng gamot sa katawan ng isang pasyente. So dito, ito yung mga natural biomaterials na matatagpuan natin sa ating kapaligiran tulad ng collagen, okay, mayaman ng isda, broccoli, mga celery, carrot, karne sa collagen kasi isa ito sa tumutulong para sa scaffolding ng mga tissue, okay, at saka paggaling ng mga sugat. And this chitosan and alginate are all derived from natural materials na matatagpuan natin sa ating nature. Okay? So, another classification ay synthetic biomaterials. Ang una na dito ay polymers. Ito ay mga materyales tulad ng polyethylene glycol o PEG at polylactic acid o PLA na ginagamit sa mga implant at mga sistema ng paghahatid ng gamot sa katawan ng isang pasyente. Another is ceramics. Ito ay mga materyales tulad ng hydroxyapatite at alumina na ginagamit sa bone implants at mga dental prosthetics dahil sa katangian nitong matigas at biocompatibility. And the last is metals. Ito ay mga materyales tulad ng titanium at stainless steel o asero na ginagamit para sa mga orthopedic implant at dental fixture dahil sa kanilang lakas at tibay ng katangian. So dito, mapapansin mo itong mga synthetic biomaterials na ito yung mga materials na safe, okay, na gamitin ng isang tao. Tulad dito sa may metal, sa mga titanium at stainless steel ay hindi kinakalawang. So ito yung mga usual na metal na ginagamit para sa mga prosthetics at mga dental implants kasi naiiwasan na magkaroon ng komplikasyon ang isang tao. Okay, and another is itong mga ceramics na ito and polymers na ito. Ibig sabihin, these materials are already tested na safe sa katawan ng isang tao. Okay? Now, let us discuss the classification by functions ng biomaterials. Ang una na dito ay structural biomaterials.
Okay, so sa implants, ginagamit ang mga biomaterials upang palitan o suportahan ang mga nasirang tissue tulad ng joint replacement at implant ng mga ngipin. Another ay prosthetics. So ginagamit ang mga biomaterials bilang mga artificial na aparato na idinisenyo upang palitan ang mga nawawalang bahagi ng katawan. So the next is functional biomaterials. So ang una na dito ay para sa drug delivery system. So ginagamit ang mga biomaterials bilang mga materyales na idinisenyo upang maghatid ng mga gamot sa isang kontroladong paraan sa katawan ng isang pasyente tulad ng microcapsules at hydrogels. And another ay para sa tissue scaffolds. So ginagamit ang mga biomaterials bilang mga strukturang sumusuporta sa paglaki at regeneration ng isang tissue. Now, let us discuss the key properties ng biomaterial. So, ang una na dito ay biocompatibility. So, ito ang kakayahan ng isang biomaterial na maisagawa ang ninanais na function nito nang hindi nagdudulot ng masamang reaction mula sa host o katawan ng isang pasyente. Another to consider is mechanical properties. Ito ay katangian ng isang biomaterial na kinakailangan tulad ng lakas, pagka-elastiko at tibay na dapat tumugma sa mga mechanical na kinakailangan ng target na tissue. And the last to consider is degradability. So, ito ay katangian ng isang biomaterial na kinakailangan at sa pag-design nito na dapat in the long run natutunaw ito at na-absorb sa katawan ng isang pasyente o manatili ito sa loob ng katawan ng tao ng mahabang panahon nang di nakakaapekto sa kalusugan nito. Okay? So dito, ito yung mga key components and properties na dapat i-consider sa paggamit ng mga biomaterials tulad ng biocompatibility. Kasi dapat yung mga biomaterials na yun, kapag ginamit mo sa katawan ng isang tao, hindi siya magkaroon ng komplikasyon. Okay? Another is yung mechanical properties na sinasabi. Dapat itong mga biomaterials na ito ay kayang withhold yung mga pwersang pwedeng matanggap nito sa bawat galaw na gagawin ng isang tao. And degradability, kaya siya kinoconsider kasi sometimes yung mga biomaterials na yun ay nasa loob ng katawan ng tao na meron din siyang lapses, okay, o yung parang expiration na kailangan palitan sa bawat taon o kung ilang taon man ang kakayahan nito na mag-withhold sa function nito sa katawan ng isang tao. So kaya itong mga variables na ito ay kinoconsider okay, sa paggamit ng biomaterial sa isang tao o isang pasyente. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang tissue engineering. Ang tissue engineering ay mga pinagsamang aspeto tulad ng biology, material science at engineering para bumuo ng mga biological substitute na nagpapanumbalik, nagpapanatili o nagpapahusay ng tissue function. So kabilang dito ang paglikha ng mga scaffold na sumusuporta sa paglaki ng isang healthy cell at pagbuo ng tissue. So nilalayon ng tissue engineering na tugunan ang kakulangan ng mga organ donors, pausayin ang regeneration ng mga tissue at bumuo ng mga personalized na paggamot para sa iba't ibang kondisyong medikal. Now, let us discuss the key components of tissue engineering. Ang una na dito ay scaffolds. Ang trabaho ng isang scaffold ay magbigay ng three-dimensional na struktura para sa mga cell upang dumikit, dumami, lumipat at makabuo ng mga functional na tissue. Ito ay karaniwang isang porous matrix na nagbibigay daan para sa nutrient transport at degradation sa paglipas ng panahon. So, ang mga scaffold ay maaaring gawin mula sa natural o sintetikong biomaterial at maaaring idisenyo upang gayahin ang extracellular matrix o ECM ng mga tissue. Ang mga konsiderasyon na dapat isaalang-alang sa pagdidisenyo nito ay ang porosity, biodegradability, mechanical properties at surface chemistry para ipromote ang cell attachment at paglaki nito. So dito, ito yung itsura ng scaffold. Okay, yan. Okay, na ini-incorporate sa katawan ng tao. So,
Gawa ito sa mga porous materials, okay, na hindi nakakasama sa katawan ng isang pasyente o isang tao. So, ang trabaho nito ay parang suporta sa mga cell para matulungan ng mga cell na dumami at mag-regenerate. Okay? So, another key components ng tissue engineering ay cells. So, ang una na dito ay types ng cells. So, ang una ay autologous cells. Ang mga autologous cells ay nagmula sa sariling mga tissue ng isang pasyente na ginagamit upang lunasan ang mga nasirang cell ng mismong pasyente. So, ito ay ginagawa upang maiwasan ang panganib ng pagtanggi sa immune system ng isang pasyente. Kasi minsan, kapag di-match ang cell na ginamit, nagkakakomplikasyon ng isang pasyente. Kaya isa itong method na ginagawa ng mga doktor upang magamot ang isang pasyente. And another is allogenic cells. So, ang mga allogenic cells ay nagmula sa mga donors, ginagamit kapag hindi available ang mga autologous cell. Ang problema lang nito, sometimes di match ang cell o minsan match man, may komplikasyon na lumalabas in the long run. Another is stem cells. So, ang mga stem cells ay mga pluripotent na cell na maaaring mag-iba sa iba't ibang uri ng cell na ginagamit para sa mga layunin ng regeneration. So, sumisikat ito sa panahon ngayon sa mga matatanda na nagpapa-stem cell na gustong bumata pero mahal ang ganitong mga pamamaraan. Another is cell sources. Okay, ito ay mga klase ng cell tulad ng pangunahing cell, mga cell lining at mga stem cell. Ang pagpili ay depende sa uri ng tissue at aplikasyon nito kung saan siya gagamitin. So, another component ng tissue engineering ay growth factors. Okay, paano ba pinapadami ang mga healthy cells? So, gumagamit ng mga protina, okay, na nagpapasigla sa pagpapalaganap ng mga cell at pagkakaiba-iba nito at pagbuo ng tissue. Ang mga example ng mga proteinang ito ay mga cytokine, hormone at ECM o extracellular matrix protein na kadalasan isinasama sa mga scaffold o ini-incorporate ng hiwalay. So, the last key components ng tissue engineering ay bioreactors. Ito ay mga device na nagbibigay ng kontroladong kapaligiran para sa paglaki at pagkahinog ng isang tissue na ginagaya ang mga physiological na kondisyon. So, ginagamit ito para kapag in-incorporate na ang mga tissue na ito, may kakayahang maka-adapt sa environment na pag-a-applyan nito sa loob ng katawan ng isang pasyente. Ang mga types nito ay mga mechanical, chemical at fluidic bioreactors na naglalapat ng iba't ibang stimuli tulad ng shear stress at electrical fields upang itaguyod ang pagbuo ng tissue. Now, let us discuss the applications of tissue engineering. So, ang una na dito ay sa regenerative medicine. So, ginagamit ito sa skin regeneration sa pagbuo ng mga skin graft at mga dressing ng sugat gamit ang tissue engineered na balat. And ginagamit din ito para sa cartilage repair. So, paglikha ng mga konstruksyon ng cartilage para sa paggamot ng mga joint injuries at degenerative na sakit o mga tissue na wala nang kakaya makapag-regenerate o nagde-deteriorate o loss of function ng isang organ o tissue. So, another application ng tissue engineering ay para sa organ replacement. Okay? So, nagsasaliksik ang mga eksperto sa mga komplikadong organs na pwedeng ma-engineer tulad ng bato o kidney at puso gamit ang mga scaffold at cell. Bagamat, ito ay nasa experimentation level pa din. Maganda ang mga pag-aaral na ito dahil in the future, wala na maghihintay ng mga recipient para sa mga organ replacement. And sumunod ay bioartificial organs. Ito ay mga kombinasyon ng mga buhay na mga selula o cells at mga sintetikong materyales upang lumikha ng mga functional organ system. Okay? So, another application ng tissue engineering ay para sa drug testing and disease modeling. So, ang una na dito para sa drug testing ay yung vitro models. So, ito
ay mga tissue engineered na tissue na ginagamit upang subukan ang pagiging epektibo at toxicity ng gamot na nagbibigay ng mas may katuturang data kaysa sa tradisyonal na mga kultura ng cell. Mas safe ito kasi naiiwasan ito na malagay sa alanganin ang buhay ng isang pasyente. So sa disease models naman, ito ay mga engineered na tissue na ginagaya ang mga kondisyon ng sakit upang pag-aralan ang pathophysiology at bumuo ng mga bagong paggamot. So dito, mas mahalaga itong parte na ito kasi itong mga tissue engineered tissues na ito ay ginagamit, okay, dito sinusubukan yung mga gamot, okay, para makita kung magiging epektibo ba to o makakasama sa isang pasyente. Kasi kapag in-apply mo mismo yung pinakagamot na yon na sinusubukan mo sa isang pasyente, hindi mo alam kung anong magiging komplikasyon sa kanya. Kaya maganda itong teknolohiya na ito kasi hindi mo ina-apply mismo sa tao yung mismong gamot na yon. Ina-apply mo siya sa pinaka-engineered na tissue na yon para makita mo yung pinaka-reaction ng gamot na gagamitin na yon sa isang tao o isang pasyente. Okay? Now, let us discuss the current challenges and future direction ng biomaterials and tissue engineering. So, ang challenges ay complexity of tissues, immune response, at vascularization. Ang paggaya sa katangian at pagiging komplikado ng mga native tissue at organ ay nananatiling isang malaking hamon hanggang sa panahong ito. So, isa ding hamon na kinakaharap ng technology na ito ay pag-manage ng immune response sa mga biomaterial at engineered tissue. At isa pa din hamon na kinakaharap ng technology na ito ay ang pagtiyak na ang mga engineered na tissue ay may kakayahang bumuo ng sapat na supply ng dugo upang suportahan ang kanilang paggana at kaligtasan. So, ang future directions ng biomaterials at tissue engineering ay paggamit ng mga advanced materials, personalized medicine, at integration with technology. Isa sa mga posibilidad upang magtagumpay ang technology na ito ay ang pagbuo ng mga bagong biomaterial na may pinahusay ng mga katangian at functionalities. Another is pag-customize ng mga tissue engineered para tumpak ang paglunas at maiwasan ang komplikasyon sa mga pangangailangan ng individual na mga pasyente. Also, pag-incorporate ng mga technologies tulad ng 3D printing at bioengineering upang makalika ng mas sophisticado at functional na konstruksyon ng isang tissue. So, ang mga biomaterial at tissue engineering ay mga transformative field sa biomedical engineering na nag-aalok ng mga solusyon sa medical field. So, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga material science, biology at mga prinsipyo ng engineering, ang mga mananaliksik at practitioner ay bumubuo ng makabagong diskarte o strategy upang ayusin at muling buuin ang mga tissue, pausayin ang mga medical na implant at isulong ang personalized na gamot. Ang patuloy na pananaliksik at pagsulong sa teknolohiyang ito ay nakakatulong upang palawakin ang kakayahan at aplikasyon sa larangan ito. At sa huli, ay mapapahusay nito ang pangangalaga sa isang pasyente at mga problema sa kalusugan. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!